Natumbok na kung saan nanggagaling ang allergies ni Chris Aquino dahil nando na siya ngayon kay Dr. Sudhir Gupta. Alam mo ito kasi si James Red. Naging controversial ito kasi parang yung nagsalita siya na parang mayroon silang ano daw ni Isa Prisman ba yun? Oo, ni Prisman. Kapatid ni Yasi. Oo, parang mayroon daw silang relasyon. Yung kay Barbie Porteso, ba't ganun? Bakit ngayon bibigyan siya ng bansag na malandi, di ba? Marami kasi naiinggit sa kanya sa kalagayan niya na kapartner niya si Si David. Sana po mga mahal naming kachika, umaariba na po ang matinding init ng panahon dito sa ating bayan, kaya dapat dagdagan ang inom ng tubig para may panlaban tayo sa dehydration. Pero sa pagkakataong ito, maiinit po ang aming mga chika at kontrobersiya. Wala kayong dapat inumin. Maupo lang kayo, manood lang, at nako, malalaman nyo na kung ano ibig naming sabihin. Tama, Romel Chika? Tama! Sabayan natin ang init ang panahon ng chikahan dito sa Showbiz Now na. At syempre, wow, ang puti-puti na mukha mo. Para ka nadapa sa espasol. Si Casper. Okay. Casper! Kamusta ka naman? Hindi, ang itim-itim. Okay, ang ating barikutot, Wendell Alvarez. Yes, of course. Syempre, makinig lang po kayo at nandito na kami, aaliwin namin kayo. Di ba? Di ba naman? At syempre mga kachika, mga kapatid, lahat po ng gusto nyong malaman, latest chika, intriga at lahat na. Dito lamang po ninyo yan, mapapanood, matutunghayan sa Showbiz Now na! Alam niyo po mga kachika, alam namin, pare-pareho lang po tayo na naghahanap ng pinakahuling balita tungkol kay Chris Aquino, lalo na po at medyo uhaw tayo sa balita mula sa kanya. Totoo. Na? Eto na, sa atin na naman magsimula ang unang. At kami po ay natutuwa dahil yung huli naming sinabi na baka naman kaya nananahimik siya, napakaganda na ng kanyang kondisyon. Sana naman. Diba? Oo. At ito nga po, may nakapagparating po sa amin na isang kaibigan ng balita na natumbok na kung saan nanggagaling ang allergies ni Chris Aquino dahil nando na siya ngayon kay Dr. Sudhir Gupta. Diba? Ito yung Indian doctor na talaga pong dinadayo ng lahat ng mga mayayaman sa buong mundo. Naku, espesyalista talaga ito. Sobra. At ang expertise po niya talaga yung tungkol dito sa mga allergies, autoimmune niya. Autoimmune disease. At mag-ama pala ito. Mag-ama na ito ang kanilang linya talaga. Napakaganda na raw po ng kondisyon ngayon ni Chris Aquino. Naku, salamat naman. At least maganda ang balita natin. Kung ngayon, naku, paganda ng paganda hanggang siguro bago matapos ang taon, kapiling na natin si Chris Aquino. Kasi si Dr. Sudhir Gupta, sikat na sikat po ito. Yung mga nagpunta ng pasyente sa kanya na napagaling niya, syempre word of mouth yan, di ba? Word of mouth po yan. Talagang kakalat na magaling siya at ang kanyang anak, di ba? Hindi ba ito ang pinakamahirap na matrace noon pa? Ang dami yan na pinagdaanan ng mga hospital, di ba? From Singapore, ba dito pa sa Pilipinas, tapos dinala pa sa Amerika, walang may... Saan yung sa Amerika? Sa Texas. Saan sa Texas? Sa Houston. Di ba sabi namin ni Romel, tatandaan mo ang namayapang si Whitney Houston. Para matandaan mo, sa Houston, Texas. Tapos nag-LA. Pero ito yung sinabi niya doon sa letter niya sa nakaraang post tungkol kay Tita Cory. Di ba? Ito yung post niya na parang inaantay niya ang pagkakataon schedule. niya. Yung schedule. At nagkaroon nga po ng pagkakataon talaga na nagkita na po sila ni Dr. Gupta. At saka siguro nakatulong din sa kanya yung pinagbawal ang mga gadget sa kanya. Hindi tayo kumpirmadong totoo yun Pero ang totoo na ibinalita ng ating kaibigan na trace na raw. At yun ang pinakamahalaga, di ba? Pinakamahalaga dahil bakit ba siya nagpunta ng Amerika? Hindi po ba para maampat yung dami ng kanyang mga ano sa katawan? Mga allergies. Yung mga hive na tinatawag niya, di ba? Na siya na mismo nagsabi na, ano ang sabi niya? Delikado ito, leads to ano na ito, di ba? Pagkakamatay. Ito na yung sanhin ng pagkakamatay, di ba? Parang ganyan. Siya nagsasabi niyan. Kasi di ba sabi niya 4 lang noon, tapos parang magiging 6. 5 muna. Pero ngayon palagay ko pababa na ng pababa ang numero nito.
Yung autoimmune disease niya na pinoproblema, dito lamang pala. Alam mo, totoo to. Meron kaming kaibigan ni Wendell na bilyonaryo. Ay, oo. Na napakatagal na panahon na nagpapagamot dito sa Pilipinas. Nagpunta na ng Amerika, nagpunta na Europa, Singapore. Pero hindi talaga matrace kung saan nagmumula yung kanyang sakit. Alam mo, 3 months na sila sa New Delhi ngayon. Indian doctor din. Alam mo, nagpapalakas na lang. Nagpapalakas na lang ang ating pasyente doon. Kaya ako'y natutuwa para kay Tita Weng. Yes, Jumaji. Oo. Napakaganda po talaga na ano daw talaga, ibang klase ang mga Indian doctor. Iba ang gamutan. Kumbaga sa pagsasalita, real talk. Di ba? Sa katotohanan lang, di ba? Wala nang pasikot-sikot pa, kundi tumbok. Oo. Ganun. Tapos ano daw, yung mga gamot, pagkapapakla, pagkapapait, at talaga namang hindi mo malaman kung paano mo lulunukin. Pero kung yun talaga, ako man, kahit gaano pa kapakla, kapait ang gamot, kung yun ang pagbibigay ng solusyon sa akin pagkakasakit, gagawin ko, iinumin ko. Ako din, ilalaban ko talaga yan. Laban. Pagtyagaan mo yun, di ba? Parang gusto mo gumaling eh. Correct. Kaya siyempre pag gusto mo gumaling, kahit ano pa kapait yan, ano pa kapakla, di ba? Sakripisyo, di ba? Correct. Kung yun ang talagang dahilan para ka gumaling, nakakamagkano na si Chris Aquino? Okay. Isipin mo, ilang buwan na siya doon. Oo, nawala siyang income. Mag-iisang taon na siya. Pero hindi niya inaano yung pera ha? Hindi niya po problemahin ang pera. Dahil unang-una, kung tayo magpapagamot sa ibang bansa, wala, hindi natin kakayanin. Maghihintay na lang tayo dito ng awa ng Diyos. Yes. Oo, ganun na lang Pero tayo. sa isang tulad ni Chris Aquino na talagang may huhugutin sa kanyang bulsa at bukod sa nasa kanyang bulsa, may nakatabi pa para sa pagkakagastusan. Hindi problema. Ang yaman ni Chris. Sobra. Kaya kami po ay natutuwa. 10 ng ating mga kababayan na matagal na pong nagdarasal na sana ay magkaroon na ng solusyon ang kanyang pagkakasakit. Sana nga. Kasi nakita na sila. Natumbok na, pagpapagaling na lang. Sana gano'n. Oo. Sabi nga ng kaibigan ko, okay na si Chris Aquino ngayon. Hindi na siya tulad ng dati na talaga nanghihina, na marami siyang mga pekas-pekas at pasa sa buong katawan. Nako, dalawa ba naman na magagaling na doktor, espesyalista, mag-ama ang tumitingin sa kanya. Yan si Dr. Gupta, kilala to ng mga milyonaryo, ng mga super mayayaman. Kaya pala nung nagpa-schedule siya, hindi basta-basta yung siyempre. Naghintay siya. Buwan. Taon yata pa yata ang inantay niya para may Naghintay siya talaga. Ganun. Kaya sana magtuloy-tuloy na ito, Ay, di ba? oo. Magtuloy-tuloy na po sana dahil ito lang naman yung kulang kay Chris eh. Ito na lang. Hindi man siya magtrabaho, hindi man siya humarap sa mga camera bilang napakagaling na host. Yun lang, matuntun kung saan nagmumula ang kanyang allergies. Isipin mo, nabuhay ka na. Bawal sa iyo ang pollen, bawal maalikabukan, bawal kang kumain ng mga pagkaing makakapagpasariwa sa iyong allergies. O, di ba? Oo, hindi nga matukoy talaga kung anong dapat na ipakain sa kanya. Basta, ang daming bawal kasi. Ultimo mga gamot ay ikagagaling niya sana, bawal din, kaya napakahirap. Maraming gamot na hindi pwede sa kanya eh. Opo. Di ba? Kontra sa kanuturalan ng naturalesa ng kanyang katawan. Kaya itong si Dr. Gupta, biyaya ito ng Diyos para sa kanya. No? Napakagandang ano nito. Maghintay-hintay lang po tayo ng kaunti pang panahon. Sigurado kapag si Chris ay definite na rin dun sa kanyang ipinagagamot, makakarinig tayo ng magandang balita. Sana. Ay, oo. Abangers tayong lahat para sa ikagaganda ng Yes, ilaban mo yan, Chris. Laban lang. Huwag susuko. Ay, syempre naman. Diba? Wala sa bokabularyo natin ang pagsuko. Ay, wala. Ay, oo. Laban kung lamang kahit mahirap, ilaban pa rin Lalo yan. na kay Chris, Yes. hindi sumusuko sa laban mo. At mas gagaling siya kung kakantahan mo siya. Ay, naman talaga magpapagaling ng bongga. Yan mismo. Siyempre si Chris, gagaling yun, di ba? Si Chris, di ba, music-minded yun. Okay, oo. Kaya mag-iingat ka. Okay. Kantahan ko siya ng kay Matt Monroe ba yun? Matt Monroe? Oo. Ba't may bayon ka? Parang hindi ka sure. Ikaw nakakaalam ng kakantahin mo, ba't kami? Ano ba yan? Ano ba ang title nito? Yung Love me with all of your heart. Hindi. Love me with all of your heart. That's what I want now. Matt Monroe ba yan? Parang si ano yan? Engelbert yan. Humperdinck ito eh. Ikaw talaga? Alam mo, yung lyrics mo mali. Yung title mo mali. Pati singer, hindi mo kilala.
Alam mo, nakakaloka ka talaga. Okay, go na tayo. Naku, eto, matindi itong pinag-uusapan at binabarag ng Oo. mga bashers ngayon. Correct. Diba? Sige. Oo nga. Saklawan mo yan. Alam mo ito kasi si James Red, di ba, nagsabi, nung naging controversial ito, yung doon nung kinuha si Liza tapos sinanod doon sa Curly sa Whisper, Curly Production. Nung naging controversial ito kasi parang yung nagsalita siya na parang mayroon silang ano daw ni Isa Prisman ba yun? Oo, ni Prisman. Kapatid ni Yasi. Oo, parang mayroon daw silang relasyon o mayroon silang Pero harangin ko lang, Wendela, matagal na panahon nang napapabalita na sila talaga ni Isa. Pero lagi siyang nagde-deny. Kaya nga nagagalit ang mga Jadine, di ba? Dahil kasi ang sabi niya, magkakaibigan sila ni Nadine Lustre. Magkakatropa sila. Pero anong lumalabas ngayon, Romel? Nan parang kinonsinti pa ni Yasi ang kanyang kapatid. Mhm. Yun, kaya nagagalit ngayon. Na ito naman pala, ay alam naman pala dati pa itong narinig ni Nadine. Pero kibit balikat lang siya. Hindi siya nagsasalita. Ito na ngayon. Anong sabi ni James sa pinakahuli niyang post? Yung post niya sinasabi Yun niya. daw mga tungkol sa kanila ni Isa noon, it's all rumors lang. joke Pero lang. ngayon, ito, binalikan natin, parang nagtutugma-tugma na dating dinidinay. Ngayon, lumabas na ang totoo kasi may holding hands effect na sila ngayon. at happiest man daw siya Oo, ngayon. sa panahong ito daw pinakamaligayang araw. At hindi raw po niya paaagaw ang kaligayahang ito kahit kanino. Tignan mo. So, Ano yun? andun yung admission. Oo. Diba? Na ang paniniwala ng mga JD, noon pa ito nagaganap. Oo. Ginawa ng tanga si Nadine. Correct. Diba? Marami na tayong naririnig dati, pero walang direktang umaamin, wala tayong nakikita. So, nakikipagkabugan ngayon ng pagiging nega si James Reid kay Liza Soberano. Oo, ganun sila. Pareho na sila. Naka-arriba na si Liza, eto na siya, sumusigunda na, hanggang nag-abot na sila. Nakikita na ngayon sa kanegahan. Parang gusto niya siguro paano yan kasi 'di ba si Liza pinag-uusapan. Baka gusto niya rin pag-uusapan siya. Ayan na nga, pinag-uusapan so, na ibig nga siya. sabihin, ginamit niya lang si Liza. Teka muna, di ba napag-usapan na siya dahil hindi naman natuloy yung concert niya Ay, oo, sa doon Northern sa- America, di ba? Ito yung follow-up. Follow-up. Follow-up para mapag-usapan ulit siya. Ayan. At saka alam mo, inano niya pa yan dyan. Sinabi niya pa yan na yung taga-Mumulan ba yun? Si Nancy. O Nancy Ako Hada. si Nancy. Kung sabihin naman natin si Nancy, Parang parang kakilala andyan mo. lang nakilala natin na, Parang- Nancy. Parang Nancy B. Parang friend mo. Oo, di ba? O di ba sinabi ba daw na nung nalaman daw nito ng Nancy nito, ano ba yung pinag- How Downy ba yun? Sige. Sige, Nung nalaman daw na ano ba, inano daw siya sa Instagram? Inunfollow na siya. Inunfollow daw siya. Ano mo, Napapatawa kung sino-sino siya, yung mga ginagamit nitong Oo. James Reid na to, no? Si Nancy ng Momoland, di ba? Tapos si Nadine. Oo. Tapos ngayon si Isa. Oo. Sabi naman ni Yasi, kung makapag-judge naman kayo. Ay, oo. Pero alam mo na, ito lang, biglaan ko lang naisip ito. Kasi kami magkakaibigan nag-uusap-usap na mayroon nag-text sa akin, may nauulinigan daw na parang etong daw pag-iingay ni James at saka ni Liza, parang road to GMA pala daw ito. Ganon, Yun na nga. papasok sila doon. Ganon. Pero alam mo, kung papasok man sila sa kung anumang pintuan, hindi maganda na ang puhunan mo kanigahan. Ay, oo Diba? naman. Sabi nila noon, good or bad publicity is still publicity. Binura na yan. Noon yun. Wala pa rin pinakamaganda, kundi positibong kwento. Siguro dati yun, bad and good, still publicity kasi walang social media pa noon. Ilan lang ang manood, kaya parang relate sa mga artista na, ay, naku, naisulat ako kasi wala namang, di ba? Eh ngayon, na ang bawat kilos nila, bawat galaw nila, para silang isda sa aquarium, nakatanaw ang buong mundo sa kanila. Yes. Apektado sila ng sinasabi ng mga bashers, ng mga netizens, di ba? Correct. Hindi na talaga totoo yan ngayon. Ay. Pinakamaganda pa rin yung maayos, positibo, yung pa rin. Kaya, ayan, ano mangyayari kay James Reid ngayon? Oh, nega plus nega, di dalawang nega. Ano, hindi raw siya naapektuhan ng mga bashers. Oo. Paano nga siya maapekto kung di ako nanonood pa ng concert, di ba? Dead mo talaga siya. Magka-holding hands pa sila. Dance pa sila sa show. Si Chicken Fit, ano? Correct. Masayaw-sayaw. Tapos yung isa naman, matapos gumawa ng programa, lumargan na o ano pa. Umalis na.
Nakakaloka na nag-aagawan sila sa trono ngayon ng kanigahan, di ba? Hindi raw siya naaapektuhan ng mga bashers. Bakit daw siya makikinig sa bashers? Ang pinaniniwalaan lang daw niya yung nararamdaman niya. Ayan. And he is the happiest man right now. Ay, sorry. oo naman. Di ba? Lagi niya naman sinasabi yan sa mga... Di ba dati pa naman, gano'n naman. Sinabi diba? niya na rin dati sa mga karelasyon niya, di ba? Kahit kay Nadine, di ba? Correct. Oh, si Nadine naman, Deadmatology 101. Ay, oo naman. Oh. Walang patol. Ba't nga naman siya papatol? Maligaya na siya ngayon. At saka hindi na, alam niya din, nega kayo eh. Ba't ba ako sasama sa inyo? Mahirap na. Yung negativity, makikisali pa ako sa inyo. Wag na. At saka si Nadine. Sabi ko, wag na lang. Nagulat ako. Kita mo, pati si Noko, kumokontra. Oo nga. Ano na lang ang kakantahin mo kay James Reid? Di, siyempre kakantaan ko siya na iwan ko kung gusto niya ito yung paragay ko. Anong kanta ba ito? Maganda ba ito? Maganda naman siya. Maganda rin naman. Magandang kanta. Gusto niya yan. Oo. I can't smile without you. I can't smile without Paulit-ulit you. lang yan. If you going through what I'm going through, I just can't smile without you. Ay, sino lang kumanta niyan? Sino kumanta? Ayan. Ang kumanta niyan si... Sino? Ay! Si ano? Sino? Laura Branegan. Ha? Laura Branigan? Si Laura Branigan kumakanta na I Can't Smile Ewan ko ba Without. dyan? Alam mo na, niloloko na lang tayo. Alam mo kung sino kumanta niyan? Kumanta ito ng Through the Years. Let you go. Ay, ano Westlife ba yan? Last night, I waved goodbye. Now it's been years. Sino yan? Barry Manilow. Ayun! Oo. Diba? Paborito namin yun yung Weekend in New England. Ang ganda yan. Ay, Diba? Ang oo. ganda-ganda. Hay, nako. Yung kay Barbie Porteso, ba't ganun? Oo. Alam mo, ang feeling ko dyan na kay Barbie Fortesa, mukhang ibinibuild up talaga yung nila, yung lab team nila, kaya dapat meron pahimakas na. Ni Dave. David. Ni David Boniface. Anong David Boniface? Nakakulong na siya sa Amerika. David Boniface. Sino? Oh, David ano? David. Ano? Salon. And Goliath? David Salon. And Goliath? Ano? David? David, ano pilido nun eh? David. Letter L ang umpisa. Lee? David Lacson. Sino naman yan? Anak ni Tito Ping. David Lee? Alim Cauco. Oh. Mali pa rin. Likaw. Alikaw ko. David Likaw ko. Kilala mo ba siya? Nakikita mo ba ang Ang picture nakikita niya? ko lang yung picture niya. Nagugwapuhan ka. Gwapo siya. Oh, siya ang pambansang Maginoo. Oo, kasi nakapanood ko yan doon sa yung Maria Clara. Wow, tama. Boto ka ba kay Barbie at saka kay David? Pero mas gwapo yung isa doon eh. Sino? Yung kapatid ni, Ni Sanya Lopez? Oo, Sanya Ano Lopez. pangalan? Ano pangalan niya? Ano pangalan ng kapatid ni Sanya? Naghahamon ka ha? Hindi ka namin uurungan, lalabang kami. 3 letters lang ang pangalan niya. Ano? Di ba ano yun? Ang pangalan niya, J at 3 liters. Ang Jake pala 4. Oh. Jack Roberto. Ayun. Mas nagugwapuhan ka kay Jack. Oo, mas gwapo. Alam mo, si ang Jack dami kong Roberto. kaibigan na aahawa kay Jack Roberto ngayon. Oo, kasi Nakukuha niya ang simpatya. kasi hindi siya masalita. Ay, yun Parang naman nagtitiis lang, Correct. no? Na gusto sinusuportahan niya kasi ang umiingay talaga yung pangalan ni Barbie. Ikaw ba naman? Pangarap niya maging artist. Pero alam mo, hindi naman ako payag na pangalan si Barbie ng malandi. Ay, OA oo, naman yun. oo. Ginagawa lang po niya ang kanyang trabaho bilang artista. Pinag-partner po sila ng GMA7 sa mga proyekto dahil nararamdaman din naman ng network na malakas yung tambalan. Correct. Pero hindi po yun pagiging flirt. Lalo na nung sabihin ni Barbie na hindi pa rin nila pinag-uusapan ni Jack ang pag-settle down. Oo, ayun, di ba? Isang kabanatang binuksan na pwedeng pumasok tayong lahat. Yung, di pa pala, so pwede pang maagaw. Oo. Kawawa naman si Barbie. At saka tanggap naman ng mga fans eh, di ba? Yung si Barbie
Bobby Fortis. Tama ka doon, hindi naman flirty yung ginagawa niya, di ba? Ano lang? Yung ano lang yun, siyempre kung ano lang yung bigay sa kanya ng Na role. Di siyempre gagawin niya yun. Ay katulad yung kuminsan sa mga comedy niya, di ba? Nag-flirt siya doon, lalo na sa mga pag nag-guest sa mga bubblegum, sa comedy sitcom ng GMA. Pero trabaho pa rin yun. Trabaho lang yun. Saka nakilala po natin si Barbie Fortesa na hindi ganun. Oo. Kaya bakit ngayon bibigyan siya ng bansag na malandi, di ba? Marami kasi naiingit sa kanya yung sa kalagayan niya na kapartner niya si Si David. At saka tahimik lang Parang yan. ikaw ang may inggit match. Actually. Ikaw, inggit match ka rin. Oo. Ay, Siyempre, talaga. doon ako. Si Chami, gusto yun ni Chami. Sobra. Ay. Mga apo ko. Sobra. Sabi ko nga, sa kanila ko nga unang naramdaman yan Oo. Hindi naman doon sa serye. Oo, di ba? Talagang tumitili sila pag nakikita si David. Di ba? Ikaw, pag nakita ka ni David, ano sa palagay mo ang maiisip niya at mararamdaman niya? Ay, ako. Di siyempre, papaano muna ako, pa-demure, di ba? Ay, Di ba? papademure Oo, ka? papademure ako. Na para bang kahit magpa-demure papansinin siya. Okay, tapos, Siyempre, para maano niya ako, di ba? mapansin. Mapansin niya ako, magpapapansin muna ako. Siyempre, pa-demure ka muna. Siyempre, ano mo yung pero, talagang doon ako kay Kanina, kay Jack. Kay Jack Roberto O kayo ni Jack, pag nagkita kayo, sa palagay mo, anong sasabihin niya sa'yo? Naku, pag nakita ko si Jack, talagang anuhin ko kaagad yun. Yayakapin ko kaagad. Yayakapin Oo, mo. di siyempre. Sabay sabi ng, Sabi, Jack, ako, kita, iniidolo. idolo lang. Idolo lang. Kasi pag sinabi kong crush, baka bigla niya ako itulak. Idolo lang. Si Barbie Fortesa, parang walang pekas sa katawan, ano? Ay, Parang ano siya, ang pinakadumi lang siguro niya, nunal. oo nga. No? Linis Oo, na at saka katawan. bantay ng nanay niya, Ay, mapagmahal sa nanay. Sinabi mo pa. Sobra. Kasi, Mabuting anak. Kasi nung lahat na nakasama ko yan, noon pa. Nung Baguhan pa lang siya. Oo, nung kasama ko yan sa Bataan, talagang tahimik lang yan. Doon lang yung Di mother ba niya lang. kasabayan niya sila Bea Benene? Yes, oo. Doon sa nung panahon pa yun ni Kuya George, diba, sila. Kaya nung mag-show yan, talagang tahimik lang yan doon sa sasakyan. Hindi yan lumalabas na ibig sabihin na hindi katulad, papapansin, hindi katulad ng ibang mga artista na Simple lang. Siya, simple lang siya, at simple lang sa mga damit, simple lang Tapos pag tinawag lang siya, saka lang siya, Aakyat na yung tablado. O yun din ang pagkakilala ko sa kanya, isang simpleng babae. Kaya masukol sa kalooban ko na sabihan siya ng flirt. Totoo. Diba? Trabaho po yan. Hindi natin dapat pinepersonal ang mga artista. Kung ano po, nakatoka na role para sa kanila, ginagawa lang po nila yan. Tama. Diba? Sige, kantahan mo nga si Barbie. Kakantahan ko siya ng, Sino yan? ng Forever Young. Ay! Oo. O baka Forevermore. Hindi, Forever Joey Young. Generoso. I wanna wave forever young. May ganun bang kanta? Forever young. Forever. I wanna be forever young. Forever Young. Forevermore. Joey Generoso, paborito ko. Alam mo yun. Oh. Meron ba ganun? Forevermore. Naku naman. Oh. Forevermore. Ano ba yung Forevermore? Alive forevermore. Parang ginagawa niyo yan sa sa comedy bar, di ba? Forevermore. There were times when I just found your face. Alam mo, namimiss ko si Joey Generoso. Ang galing-galing. Isa sa pinakamagaling nating singers, Oo di ba? nga. Tsaka ang ganda niya pumorma, no? Mulat mo lang nakilala natin siya hanggang sa dulo, yung pa rin na itsura Oo, niya, Hindi no? nagbago. Taas ng boses. May naramdaman ka ba? Meron ka ba nabalitaan namatay na si Joey Generoso? Oh. Pinatay mo na naman yung mga tao. Bulong sa akin, buhay pa ba siya? Kala ko, Oo naman. ang bulong sa'yo yung iba. Sino? Hindi ko rin naman kaya sagutin Diba? yun. Diba? Kala ko yun eh. Oo, Iba dahil naman- yun ang pinagkukwentuhan natin, di ba? Kapten man to si Wendell, Talaga? nandito eh. Lahat na lang, pinapatay mo. Buhay na buhay si Joey Generoso. Kaya nga forevermore eh. Oo. Ay nako, nakakaloka. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan?
At syempre po mga kachika, ang pagtatawid namin ng pasasalamat sa lahat po ng mga tumututok at walang lubay sa Pagtutok, pagsuporta. yan. Sinabi ko na nga pagtutok pagsuporta sa ating programa. Frank and Helen Huergas, mga anak, mag-iingat lagi. Tony and Dims Ignacio ng Ay, Singapore. hello po. Kumusta naman? Tito Abel and Tita Nene Olanday. Nako, walang tarus ito. Grabe. Syempre, Tito Henry and Letlet Kokabo, mag-iingat kayo palagi. Tito Henry and Tita Lily Chua, the most generous woman of the decade. Oh. Tito Jerry and Catherine Amos, belated happy birthday. Salamat sa inyong panahon. At syempre, ang pinakamamahal kong mga pamangkin ng San Jose, California, Rene and Roma de Leon. Maraming salamat sa inyo. Pwede ko rin ba idugtong doon? Oh. Angelo Palmones and Dio Macalma. Ay naman, Oo. Sir, Oo. Sir Angelo ng DZRH. DZRH, oo. And kabayan, Deo Macalma, kumusta na ang ating bubuit? Ay, Oh, kabayan. di ba? O Ay, Nueva oo, Ecija. Nueva Ecija pala. At syempre, idagdag na natin, Batang Maynila Toys. Ay, Maraming salamat po sa inyo. Okay, sino magbabato? Eto na nga, ang kwento. Gano'n. Eto na nga ang kwento. Marites na marites, ano? Oo. Naku, eto, ang kwento ay dating magkarelasyon. Na naging mag-asawa sila. Tapos, nauwi Sa hiwalayan. Sa hiwalayan. Na ikinagulat at naging maingay ang paghiwalay nila kasi hindi nagsasalita kung anong dahilan ng kanilang paghiwalay. May mga anak? May mga anak ito. Okay. Na hindi alam natin kung anong sanhi, bakit naghiwalay, hindi magandang paghiwalay nila sa isa't isa. Marami ng hinayang. Marami ng hinayang at talagang nakakapanghinayang. Ay. Naakala natin talaga, kasi itong si lalaki talagang alam natin mahal na mahal niya itong si babae. Yung babae, yun ang hindi ko lang alam. Yun ang unang bumitiw no? Kasi yun ang kwento, di ba? Kitang-kita naman natin sa kwento, yung lalaki talaga, mahal na mahal niya yun. Kantahin mo ngayon ang hinayang. Ay, ano ganun? O ano? Kay Jeremiah yun, di ba? Ayan. Meron silang reunion concert sa March 25. 25. Music Museum. Nang hihinayang Wag ako. na. Okay, tuloy mo na. Ito na. Nanghihinayang, Nanghihinayang ang puso ko. Ganon. Alam na. Siyempre, sumikat ng todo-todo yan. Correct. Eto na nga. To continue, eto na. In this Oo. episode, Oo, naghiwalay sila. Nung naghiwalay sila, syempre, si lalaki, Umalis na lang basta. Umalis na basta. Walang masyadong bit-bit na gamit. Oo. Kasi nga mabilisan ang paghiwalay. biglaan. Fast forward talaga, mabilis. Oo. Ngayon, eto na. Na naghiwalay, may kanya-kanyang buhay, may kanya-kanya silang mga kwento, naglalabas mga cryptic na mga kung ano-ano na. Doon na tayo naglalagay ng mga kwento. Ano kaya yung sanino? Bakit ganito yung post ng babae? Ano ba? Eto rin si lalaki, may post din na may rosaryo. Sa dulo na lang. O sa dulo na lang. Oo. Pero sa daming post ng babae, kaya nung sumasagot yung lalaki ng paminsan-minsan lang, mag-iisip ka, ano bang dahilan nito? Ba't kaya? Ba't kaya? Lahat talaga nagtanong, pero walang sumagot. Lumipas ang maraming linggo, ayan na, unti-unti nang naglalabasan ang mga kwento. Na hanggang ngayon, na wala pa rin inaamin, pero tayo na lang gumagawa ng ano natin. di ba? Open-ended Oo, no? open-ended na parang, siguro yung babae, O siguro din yung lalaki. Siguro yung lalaki, nagkamali yung lalaki, pero sinundan ng babae. Di ba pag ganon, pangit kasi, pag nagkamali yung lalaki, magkakamali din yung babae, talagang hindi na talaga mapupunta sa It's a tie. It's a tie. Okay, tapos? Eto na ngayon. Walay, hindi na sila nagtagpo. Sa social media na lang nag-uusap ang mga bawat parti-partido, mga kanyang idol, mga fans. Pero anak, di ba co-parenting sila? Co-parenting sila. Oo. Pero yung mga bagay-bagay na personal, hindi pa nila, yung lalaki tulad ng lalaki, Naayos. hindi pa nila naayos Oo. mga personal. Yung co-parenting, parang manahimik. Ano kwento nung nagkahiwalay? Nung nagkahiwalay, gusto nang kunin nung lalaki ang mga gamit niya. Ng mga naiwan? Naiwan niyang gamit doon sa bahay nila. Eto na, wala siyang makuha. Walang naiwan? Wala nang makuha. Pero marami siyang naiwanan. Meron siyang naiwanan kasi ilan lang ang nabitbit niya nung umalis siya. At bakit? Nasaan na? Eto na ang siste. Inano pala, in-online selling nung babae. Ay, sinubasta. Oo, binenta ng mga babae mga naiwang mga gamit na mga Ay, Oo. may ukay. Ay, oo. So ano pa, wala na talagang babalikan yung Bakit lalaki. naman ibinenta? Ni hindi man lang siya nagtanong kung alin doon ang pwedeng i-let go na. Oo. Siguro binenta ng babae kasi total kailangan niya ng pera. Hindi ka
magpo-provide. Suporta. Ibebenta ko lahat ang gamit mo. Sayang naman. Mahilig pa naman sa branded yung guy. Ito na nga, yung pagbebenta ng mga mamahaling gamit, nakakapanghinayang. Kasi mga branded, tapos magkano lang ibebenta. Wala siguro 1/4 na lang ang halaga. Ay, sayang Sipin naman. ang laki ng discount. Sana kung si Wendell man lang ang nakabili. Naku, Diba? napanood ko pa nga yung mga ilang mga sayang, nakakaano lang kasi, diba? Mabuti yung lalaki hindi nanood dun sa online selling niya, no? Pag mag-mine siya, mine. Baka nga yun ang Oo. dahilan, no? I'm sure nanonood yun. Oo. Pero sabi niya, sayang naman yan. Binili ko pa sa Singapore yan. Oo. Binili ko pa sa Amerika yan. Oo, hindi naman siya pwede makapag-text. Hindi siya pwede mag-mine, Kasi ano? magkaaway sila nun eh. magkaaway sila. Pero kung ngayon pa lang ngayon, nagkakaintindi na sila ngayon kasi tahimik na. Naunawaan mo ba kung sino yung mga BI niya? Alam mo kung sino? Magbigay ka nga ng clue. Ayan. Yung clue. Yung claw. Claw ng ibon. Ano? Di, siyempre yung babae, yun yung ano Ano? Di ba? Ang tagal ng Di pag-iisip. ba ano yun? Hindi alam? Di pamilya ng pamilya ng mga artista. Okay. Yung guy, yung lalaki. Yung lalaki, ano yun may kapatid din siya na artista. Ay, Okay. Tumbok naman, ano? May kapatid. Pero ikaw ang nagbigay. Ikaw ang Oo. magdagdag. eto na ngayon. Etong si lalaki, kamakailan lang, umamin na may karelasyon. Pagkatapos ng maraming denials. Correct. Oo. Okay. Yung girl. Naku, ito na rin nga. Ayaw pang umamin, pero may mga pinopost siya. Wala pang wala pang pag-amin. Paborito niyan sabihin niyan, sumisilip ka pa sa tren. Di ba? Tinitignan mo ba yung mga yapak? Oo, di ba? Sino ba yan? Sayang naman, ano. Nakakapanghinayang. Sana nagpaalaman, bumusina bago ibinenta. Oo. No? Katulad ngayon yan, maalas nag-uusap na sila. Magkabati na. Oo. Sayang naman yung yung pagkakataon ng lalaki, katulad ng lalaki, walang masyadong proyekto. Mm-hmm. Sayang yung mga, di ba, imbis na ibibili ng para sa mga bata pa, ibibili pa siya ng... Baka ibili naman siya nung girl niya ngayon. Ay, oo naman. Oo. Malakas kumita yun Siguro dati binibilan siya kasi may project pa yung babae. Oo nga. Paano ngayon? Oo. Wala nang project. Ano daw yun? Matindi raw magmahal yun. Daig pa, Becky. Hoy, Eto na nga. Paano siya bibili? Di ba nga napapabalitang may Junakis nga sila? Siyempre, bago Yun naman oo. yun. Oo. Okay. So, si Tito Manny Garcia, humuhula na ngayon. Ay, At oo. alam niya kung sino ito. Ayan. Di ba? Maigsi lang ang pangalan. Oo. Nung lalaki. At halos magkasintunog pa sila ng pangalan nung karelasyon niya ngayon babae. Yung girl Ay, naman, oo. na galing sa pamilya ng mga artista. ay, siyempre, nasa ano yun? Wag na, may letter K. Oo. Yun lang naman ang sasabihin eh. Ba't man ibig kong sabihin, may line yung chuchu. Kantahan mo nga sila. Di kakantahan ko sila ng Love Me. Ay, Ano? Dali! Nagbe-break kahit Love me with all of your... Hindi, love me without of your love. I love you so. Yun na nga yun eh. Kinata mo na Love me with all of your heart. That's why I Love you. now. Ayan. Love you with all of your heart. Or not at all. Ay, just kiss me love. Di ba Ay, wag na. ganyan yun? Okay na kami. Okay na kayo? Okay na kami lahat. Nahulaan na namin kung sino ito. Ano ba kasi dapat gawin? Tama, ito na nga po. Mag-subscribe na po kayo, mag-like at mag-share para po dumami tayo ng bonggang-bongga. At pakisama na rin po yung Romel Chica Network. Congratulations! Salamat po. At ikaw naman. At syempre wala kayong dapat gawin kundi i-post nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification para makatanggap kayo ng mga bagong videos na upload ng SNN. Ano naman iba pa mag-upload? Siyempre po, ang aming request na alam naman po namin pinagbibigyan nyo kami. Salamat po. Please, Don't skip! At syempre, pakisama na rin po ang pagtutok sa aming Showbiz Now na official. Ito po yung mga short shorts natin. Ito po yung TikTok namin. Maraming salamat po. Diba? Okay, so mga kachika, naku, napakasaya nyo po, alam ko. Dahil nahulaan nyo BI namin, na ibigay namin sa inyo mga gusto nyo malaman tungkol sa mga isyong latest ngayon. Tama. Diba? Maraming salamat po sa inyong suporta sa aming programa. Hanggang sa susunod na sultada, ito pa rin po ang ating programa, inyong programa. Ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Love me without all your love. I Mali. want it.